Isang gabi na kailanman ay hindi ko malilimutan. Ako nga pala si Tanya at ito ang aking kwento. May matalik akong kaibigan at kababata na lagi kong kasama. Tawagin natin siya sa pangalang Miguel. Magkatabi lang ang bahay namin, kaya halos sabay kaming lumaki at parang kapatid na ang turing namin sa isa't isa. Isang gabi, napauwi na kami ni Miguel galing sa pangangaroling sa kabilang baryo. Uy, sige, bye-bye sa inyo, bukas na ulit ha. Uy, Tanya, tara na at baka pagalitan na tayo ng tatay mo. Yari ka na naman. Oo nga, ito naman, hindi makapaghintay, nagpapaalam pa ako sa kanila. Tara na. May mga iba din kaming kasama, kaso iba ang direksyon nila pa uwi. Kaya ngayon, kami dalawa na lang ni Miguel ang sabay na naglalakad. Grabe talaga ang lamig ngayon, no? Kailan ka ba hindi nilamig? Totoo naman Bakit ikaw hindi ka ba nilalamig? Maligo ka kasi para di ka lamigin. Baliw, sinasabi ko lang naman kapag tuwing sasapit ang Disyembre, ganito na talaga yung panahon, yung sobrang lamig. Huwag mong baguhin usapan. Ligo-ligo kasi. Nagbibiruan at nagtatawanan lang kami habang naglalakad. Pero natahimik kami bigla nang mapansin namin na unti-unting tumatahimik at unti-unting dumidilim ang paligid. Na para ba bigla itong nagbago. Teka, tama ba tong dinadaan natin pabalik? Oh, lumiko nga tayo sa kanan kanina tapos dumiretso lang tayo dito. Tapos pagdating natin dyan sa dulo, liliko na naman tayo pakaliwa. Di ba dapat pakaliwa tayo? Hindi, pakanan muna tapos saka tayo liliko pakaliwa sa pangalawang kanto na. Ay naku, huwag mo nga akong lituhin. Tama naman, di ba? Saka anong kakaliwa? Bakit parang nasa dulo na nga tayo? Anong sinasabi mo? Tignan mo. Wala namang likuan dyan. Malaking puno lang nakikita ko eh. Saka malaking bakanting lote na. Teka, may puno ba dyan kanina? Kasi parang wala akong naalala na may puno dyan nang dumaan tayo. Papunta pa tayo sa baryo. Naku naman. Babalik pa tayo. Mukhang mali ata na daanan natin. Maglalakad na sana kami pabalik sa dinaanan namin kanina nang bigla naming napansin na may liwanag na nanggagaling sa gilid ng kalsada. Miguel, ano yun? Saan? Ayun no. Parang kulay pula na liwanag. Nakikita mo ba yun? Ha? Ano yan? Binalik mo lang sa akin yung tanong ko. Huwag mo na lang pansinin. Saka huwag ka magtuturo kung saan-saan. May kulay pulang liwanag na halos hugis bilog na nagbalutang-lutang sa gitna ng daanan. Hindi ko maialis ang titig ko rito. Hanggang sa namalayan ko na lang, biglang hinablot ni Miguel ang kamay ko at hinila na ako paalis sa kinatatayuan ko. Ano kaya yun? Ewan. Hindi naman siya mukhang sulo. Parang Jolene, ano ba yun? Pero ba't pula? Saan ka nakakita ng tsulan na nakalutang? Mariing sinabi ni Miguel na nakalutang at saka ko lang napagtanto na oo nga pala, bakit nakalutang yun at bakit umiilaw. Posible kayang hayop yun? Ang dami mong tanong. Bilisan na natin. Masyado ng gabi. Matapos ang mahabang lakaran, nakauwi naman kami ng ligtas ni Miguel. Mukhang nagkamali nga lang kami ng nadaanan. Hanggang sa pagtulog ko ng gabing iyon, hindi ko maialis sa isip ko yung nakita namin kanina. Gusto kong magtanong sa tatay ko, kaso baka lalo lang akong pagalitan, kaya hindi ko na itinuloy. Kinabukasan, Miguel! Oy, bakit? Nakalimutan mo? Ha? Ang alin? Di ba nagsabi ako kila Ana kagabi? Nasasama ulit tayo ngayon sa pangangaroling. Hindi ka pa nadala. Napagalitan na nga tayo parehas kagabi. Ito naman, okay lang yun. Nagpaalam ka na ba? Siyempre hindi. Tignan mo to. Huwag na nga tayo tumuloy.
Bakit naman? Parang hindi ka naman sanay? Di sanay. San? Napagalitan? Oo, lalo lang kumagabi oh. Tara na. Sige. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yan? Huwag mo na ulitin yung kagabi. Aray! Aray ko naman. Oo na nga, promise hindi na mauulit. Grabe naman lakas ng pitik mo. Tingnan mo nga, baka namula yung noo ko. Kasalanan mo yan. Mabilis lang kaming nakarating sa bahay ng kaklase ko na si Ana. Lahat ng sasama sa pangangaroling doon, nagkikita-kita at sabay-sabay na kami pumupunta sa kabilang baryo. Mga ilang oras pa ang lumipas, maayos naman ang lahat. Marami-rami na rin kami napuntahan na bahay. At balak namin na isang huling bahay na lang ang pupuntahan namin ngayong gabi. Sakto naman may isang napakalaking bahay sa unahan. Mag-aalas 10 na noon, kaya tahimik na ang buong paligid. At ang maririnig mo lang ay ang mga boses namin na nag-uusap-usap at nagtatawanan. Kaso lahat kami napatigil nang nakarinig kami ng kahol ng mga aso. Palakas ng palakas ang mga kahol nito at papalapit na sa direksyon namin. Biglang nagkagulo ang lahat at nagkanya-kanya na ng takbo. Mahina talaga ako sa takbuhan, pero hinila ako ni Miguel kaya mabilis din kaming nakaalis doon. Sino ba kasi nagpasimunong tumakbo? Ewan, basta nakita ko na lang nagtatakbuhan na lahat. Hingal na hingal kaming dalawa sa kakatakbo namin. Kaya tumahimik muna kami saglit at tila hinahabol ang mga hinga namin. Teka Miguel, nasaan na tayo? Di ko alam. Nung inila kita, dire-diretso takbo lang ako eh. Kasi nakita kong medyo malapit na sa'yo yung aso. Parang hindi ko alam to. Tutuloy pa tayo dyan? Lumingon-lingon muna siya sa paligid bago pa ito sumagot. Subukan nating bumalik dun sa tinaanan natin kanina. Baka naman wala na yung mga aso na umabol sa atin. Tara, wala tayong mapapala kung dito lang tayo. Nang magsimula na kaming maglakad, hindi ko alam kung bakit pero parang pakiramdam ko na parang may mga nagmamasid. Miguel, parang may sumusunod sa atin. Guni-guni mo lang yan. Parang may nakatingin talaga sa atin kanina pa. Parang makumbinsi ako na wala nga tao. Lumingon-lingon si Miguel at napatitig sa isang sulok. Kaya tumingin na rin ako sa direksyon kung saan siya nakatingin. Ayan oh, kwago lang yan. Para ka namang hindi sanay dito. Pero bakit ganyan? Ano? Ba't pula yung mata? Baka may sore eyes. Tingnan mo to, lahat na lang ginagawang biro. Ang dami mo kasing sinasabi. Mas matakot ka sa tatay mo. Yari na naman tayo dun. Kibit balikat na naglakad na rin ako kasabay ni Miguel. Pero pakiramdam ko talaga may nagmamasid sa aming dalawa. Kaya lumingon ako ulit at nakita ko nga may kulay itim na nakatago sa may talahiban. Tinitigan ko pa ito na maigi kasi hindi ko matukoy kung tao ba ito o kung ano man siya. Nagulat na lang ako na bigla itong dumilat. Napatakbo agad ako papunta kay Miguel. Ngunit wala na siya doon. Miguel! Miguel! Nasaan ka? Naiiyak na ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o hindi kasi iniisip kong baka may ibang makarinig sa akin at hindi si Miguel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Bigla akong nakarinig ng yapak sa likod ko. Mahina lang ito pero sigurado ako na merong naglalakad. Kaya dahan-dahan ko itong nilingon. Kaso, nang makalingon na ako at nakaharap na ako dito, wala akong nakitang tao. Pero mas ikinagulat ko pa na ngayon naman may narinig naman akong yapak. Nanggagaling ulit sa likod, pero mas malakas na ito. Tanya, Miguel, saan ka ba napupunta at kanina pa kita hinahanap? ikaw lang pala.
Akala ko iniwan mo na ako. Anong dinadrama mo dyan? Ikaw kasi. Ikaw nga dapat ko tanungin eh. Saan ka ba nagpunta? Magkasabay lang naman tayo kanina. May nakita kasi uli akong bahay dun. Ha? Saan? Dun? Sa unahan lang. Pero, teka, ano ba sinisilip mo dyan? May narinig kasi ako naglalakad dito kanina. Baka naman ako lang yun. Hindi. Mahina yung lakad niya. Kaya sigurado ako na hindi ikaw yun. Ang ingay kaya ng lakad mo. Pinintasan mo pa lakad ko. Tara na nga. Hindi ko na sinabi sa kanya kasi alam ko na sasabihan niya lang ako. Naguni-guni ko lang yun. Ang gusto ko lang naman talaga, makaalis na kami dito. Naglakad na kami papunta sa sinasabi ni Miguel. Natuwa kaming dalawa at sa wakas, pwede na kami magtanong-tanong. Tao po! Tao po. Parang tulog na ata mga tao dito. Tara, doon tayo sa kabilang bahay. Subukan natin. Kumatok pa kami ng kumatok. Kaso, sa mga bahay na magkakalapit, walang sumasagot ni isa. Tumingin-tingin pa kami sa paligid kung may mga bahay pa ba sa unahan. At sakto nga, may nakita pa kaming 2 bahay. Ayun oh, tara. Maglalakad na sana kami papalapit doon nang bigla akong nakarinig ng naglalakad sa likod ko. Miguel! Miguel! Teka! May tao ata dito. Kasi parang may naglalakad eh. Saan? Sabay kaming lumingon 2. Pero wala kaming nakitang tao. Wala naman ah. Tara na nga. Napatigil ako bigla. Hindi ko alam pero hindi pa man ako nakakalingon. Tumindig na ang mga balahibo ko. Ayokong lumingon mag-isa. Tinawag ko ulit si Miguel na ngayon ay medyo malayo-layo na ng isang dipa mula sa kinakatayuan ko. Miguel, parang may tao talaga. Ano na naman? Alam kong naiinis na siya sa tono ng boses niya. Pero kunot noo pa rin siyang lumingon sa direksyon ko. Pero nagulat ako nang bigla niyang ibaling ang tingin niya sa likuran ko. At napalitan ang inis sa mukha niya ng pagkagulat. Tanya, huwag kang lilingon. Ha? Bakit? Basta, huwag kang lilingon. Matagal-tagal rin siyang nakatingil at nakatingin lang sa kung ano man ang nakikita niya bago pa siya kumilos. Tara, doon tayo. Teka, ba't dito tayo pumunta? Akala ko ba doon tayo sa kabilang bahayan? Hindi sumasagot si Miguel. Hinihila niya lang ako sa direksyon pabalik sa dinaanan namin kanina. At yung mga mata niya, pilit niyang iniiwas doon sa nakita niya kanina. Kahit anong tanong ko sa kanya, ayaw niya talaga magsalita. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na tumingin na. At nakita ko nga, may isang parang anino na tila ba nakatingin sa aming 2. At yung mga mata niya, kulay pula. Nakatayo lang ito at tinitingnan lang kami. Tanya, huwag ka nang tumingin. Hinihila pa din ako ni Miguel at lalo pang binilisan ang lakad nito. At sa puntong ito, tumatakbo na talaga kami. Sobrang tahimik ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ang yapak naming 2 ni Miguel at ang lakas ng tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Naisipan kong ibaling na lang ang tingin ko sa aapakan namin 2. Gusto ko lang din kasing masiguro na wala ngang ahas. Hindi kasi bago sa lugar namin yung nakakita ka ng mga ahas na tumatawid sa gitna ng kalsada o daanan, lalo na't maraming mga talahiban. Nagulat ako bigla nang huminto si Miguel sa paglalakad at ngayon ko lang din namalayan na hanggang ngayon magkahawak pa rin kami ng kamay. Tanya, Tila natatakot at pabulong na tinawag ni Miguel ang pangalan ko. Kaya itiningala ko na din ang ulo ko.
Laking gulat ko nang makakita ako ng kulay itim na parang anino na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakatigil lang ito at hindi gumagalaw. Anong gagawin natin? Wala na tayong ibang dadaanan, Tanya. Yan lang ang daanan pabalik. Hindi tayo makakaalis dito pag di tayo dumiretso. Hindi ko yata kaya, Miguel. Basta, huwag kang bibitaw. Sumabay ka lang sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot. Tumakbo na agad si Miguel habang hila-hila ako. At habang papalapit kami ng papalapit, yung paligid namin, parang unti-unti kaming nilalamon ng hamog. Hinigpitan ko palalo ang hawak ko sa kamay ni Miguel at ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hindi ko namalayan kung gaano nakalayo ang itinakbo namin dalawa. Basta, dire-diretso lang kami at di tumitigil sa kakatakbo. Hindi namin alintana ang pagod. Ang gusto lang namin, makaalis kaming dalawa dito. Mga ilang minuto din ang lumipas at sa wakas, habang tumatakbo kami papalayo, napapansin naming unti-unti ring nawawala yung makapal na hamog na bumabalot sa amin kanina. Pero hindi pa rin kami tumitigil sa pagtakbo hanggang sa makarating na nga kami sa mga bahay namin. Kinabukasan, napag-alaman ko mula sa tatay ko na isang gabi daw, mga ilang taon na ang nakalipas, may mga nawawala ng mga kabataan sa kalapit na baryo. At nang matagpuan sila, wala silang mga malay at ang mga mata nila ay kulay pula. Lahat sila nawala sa katinuan at hindi na kailanman nakita. Si Miguel ba yun? Uy, Miguel, ano ba problema mo? Ba't di ka na lang kumatok? Uy, Miguel, ba't di ka sumasagot? Pumasok ka na nga dito.